Dinicline ni Russell Westbrook ang kanyang player option na nasa 14 days pa bago yung deadline. Hindi ko na ata makikita yung super layup ni Westbrook sa Denver Nuggets. Nag-post na rin kasi si Westbrook na maglalaro pa rin siya until next season para sa year 18. May dalawang teams na kinukonsider na kunin si Westbrook pagdating ng free agency kung hindi siya magsasign sa Nuggets. Best decision din yung ginawa ni Westbrook para sa kanya at sa Nuggets dahil nung nalaglag sila nung nakaraang playoffs, hindi alam ni Westbrook kung babalik ba siya or hindi sa Denver. Ito yung nainis siya sa tanong din ng mga media. After one day na mag-post si Westbrook para sa year 18, nagkaroon ng report na i-decline niya yung player option. Hindi naman porket nag-decline agad si Westbrook aalis ng team, hindi ba pwedeng tinutulungan lang? Make sense din na nag-decline agad si Westbrook ng player option dahil doon nagkaroon ng 1 million above na lang sa first tax apron ang Denver. Kapag may isang player pang umalis ng Nuggets, pagpalagay nating dinicline ni Dario Saric yung kanyang player option or merong pang isang winave ang Denver, above na agad sila sa first tax apron. Makakapag-sign ang Nuggets ng mga player galing sa sign and trade, magagamit nila ang biannual exception, magagamit din nila ang tax portion para makapag-sign ng isang mid-level exception. In short, walang magiging restriction ang Denver Nuggets kapag pumasok yung mismong free agency at hindi rin ganong kagipit sa kanilang salary cap. Kahit kasi nag-decline si Westbrook, nasa minimum contract lang din ang mapipirmahan niya. Aangat lang ng konti yung minimum contract for next season. Matutulungan niya pa ang Denver na makabuo ng second unit lineup kahit hindi i-trade si MPJ. Dahil sa pag-alis ng kontrata ni Westbrook at possible isa pang player ang maalis na kontrata sa Denver, magkakaroon sila ng free will sa free agency. Makakuha lang sila ng isa or dalawang pwedeng pandagdag sa lineup sa second unit at lalo na yung mid-level exception. Tax na lang yung poproblemahin ng Denver. Yun nga lang. Dahil ng 2025 season, hindi naman nila problema masyado yung first 5 nila eh. Ang problema talaga ng Denver Nuggets noon yung second unit nila. Sila yung isa sa pinakamababa ang points per game sa bench scoring. Ang minimum contract kasi kasama pa rin sa listahan or sa bilang para sa tax dahil wala na yung kontrata ni Westbrook. Medyo maluwag na yung Denver Nuggets pagdating ng free agency. Saka may option naman si Westbrook eh. May report na may gustong European team ang mag-sign sa kanya. Masasabing secure pa si Westbrook for next season at may team na nagkaka-interest sa kanya. Ang tanong nga lang doon, meron bang impact player na free agent ang gustong pumunta sa Denver Nuggets na alam din naman nilang titipirin sila doon? Merong mga teams ngayon ang makakapag-offer din ng malaking kontrata. Meron din namang mga player ang hindi na masyado naghahabol ng championship. Ang dalawang teams naman na may interest di umano kay Westbrook na gagamitan niya ng super layup next season ay Dallas Mavericks or kaya Sacramento Kings. Yung dalawang teams nangangailangan ng point guard dahil pansamantalang wala si Kyrie sa Dallas at sa Sacramento naman wala silang maaasahan doon. Pinamigay nila si De'Aaron Fox at sinabi rin naman ni Domantas Sabonis na kailangan nila ng isang point guard. Kaya may option pa rin naman si Westbrook. Possible mag-stay pa rin siya sa Denver Nuggets kaya ganun kabilis ang desisyon ni Westbrook na i-decline agad ang kanyang player option kahit nasa 2 weeks pa bago yung deadline. Meron naman nangyari ng NBA Centel nung nakaraan dahil nga sa jersey ni Kevin Durant sa San Antonio na dahil sa report na done deal na di umano si Kevin Durant sa San Antonio meron mga teams na biglang sumisingit pa ilalim. Ito na yung binabanggit ko last episode pa. Alam na yung galawan sa NBA dahil mas mapapel si Kevin Durant sa media kumpara kay Giannis. Or pagdating sa rumors, mas malaki pa rin ang impact ni KD kumpara kay Giannis na 3 ang paa. Nasa 1 linggo na rin mahigit nung lumabas ang report na si Kevin Durant ay done deal sa San Antonio. Ngayon naman, yung Miami biglang sumingit. Base kay Sham, nakipag-usap na ang Suns at yung Miami para sa trade kay Kevin Durant. Ang ibinandera ng Miami para kay KD, si Hero at si Adebayo. Parang lalong aayaw doon si KD. Base pa kay Sham, ang focus ng Suns sa trade package ay nasa Miami, Houston at Minnesota. Nagbigay na sila ng final offer para kay KD sa trade. Ang isa nga lang sa lumabas sa report kasama si Kelly Oubre na hinihingi ng Suns kapalit ni KD pero hesitant na ibigay ng Miami. Kung babalikan din yung backstory, mas papaboran ng Suns sa transaction ang Miami Heat
kumpara sa Houston at Minnesota dahil sa mga transaksyon ng Miami sa OKC. Silang dalawa ang laging nakaka-break ng loophole ng collective bargain agreement. Kumbaga gagawa lang ng simpleng transaksyon yung Miami at OKC, break na agad yung rule. Kaya yung NBA maghahanap para matakpan yung loophole na ginawa ng Miami at OKC. Sa 9 draft picks na nawala sa Miami or nasama nila sa trade, 4 doon galing sa transaction sa Thunder. Yung number 15 ng Miami na napunta sa OKC, part yun ng Paul George trade na na-pick up naman dahil naging part si Jimmy Butler ng sign and trade papuntang Miami noong 2019. In technicality, nagkatulungan ang Miami at OKC para kay Butler at dito kay PG. Kung sa part ng Suns, baka makapamasko pa ng isang first round pick galing OKC na mataas yung value dahil galing yun sa ibang rebuilding team. At kung Miami Heat ang papaboran nila sa trade. Bukod sa Miami, andun din ang Houston Rockets na interesado makuha si Kevin Durant base dito kay Sham. Mukhang totoo nga na walang appeal sa ngayon si Giannis sa trade market dahil ayaw pa kasing diretsuhin kung magpapatrade ba siya or hindi. Si Kevin Durant kasi available na sa market kaya yung mga teams na nagbibigay na ng offer. Kahit yung Knicks andun din sa Kevin Durant sweepstake pero mukhang hindi sila papaboran ng Suns. Saka ang rule ni Kevin Durant, if you can beat them, join them. Yung San Antonio, tinatalo niya pa yun eh. Yung team na hindi niya matalo, Minnesota. Pero yung Minnesota kasi, yung mga pang-trade nila, naibigay na dati sa Utah Jazz dahil sa Rudy Gobert trade. Ang Golden State naman, dalawa ang binabantayan sa free agency, ayon yan sa report. Via trade or signee. Si Herb Jones ng Pelicans, nasa trade block na. Pero, posible kasing mawala ng player at draft picks ang Golden State kapag nakipag-trade sila sa Pelicans. Yung isa pa, si Bobby Portis ng Bucks. Base kasi sa report, didecline na or i-decline na ni Bobby Portis ang kanyang player option. Masyadong maaga yun. Mukhang alam na agad ng mga agent nila na merong teams na interesado. Ang Golden State, ang frontrunner di umano na makuha si Tito Bobby sa free agency. Dahil yon kay Steve Kerr na naging coach ni Portis sa Team USA na part ng 2023 World Cup. Pwede kasing ma-assign ng Warriors si Portis dahil above sila sa tax apron. Pwedeng gawin ang sign and trade. Dahil wala din sa limit sa first tax apron ng Golden State, pwede sila makapagpapirma ng player na dating may kontratang above $12 million. Nasa 6'10 si Bobby Portis kaya pasok pa rin sa 7 feet under na rule ni Steve Kerr. Last season, meron siyang almost 14 points, 8 rebounds, 2 assists, 46 and 36%. Isa sa mga stretch forward at big man na available sa market. Pasok din si Bobby Portis sa play nitong Golden State dahil sa spacing. Saka nagulat lang din ako nang biglang lumaki ang tax ng Golden State dahil yon kina Kevon Looney at Gary Payton na merong combine na $32 million na mawawala sa Golden State. Pwede silang isay ng team, yun nga lang kung magpapababa or magpapataas pa rin. Si Kevon Looney, no question, hari ng tugmayan. Ilang taon na siya sa Warriors. Pero si Gary Payton II, kapag pinagbigyan pa ng Golden State, ewan ko na lang. Andun yung impact niya sa game. Kaso ang laki din ng impact nung umalis siya at pinabalik via trade. Nawala ng first rounder ang Golden State, nawala ng chance na ma-assign si Dante, nagkaroon ng issue sa trade na hindi pala healthy si GP2 pero tinanggap pa rin ng Warriors. Ibang impact yung dinala ni GP2 pabalik. Nasa 6'10 si Bobby Portis kaya pasok pa rin sa 7 feet under na rule ni Steve Kerr. Last season, meron siyang almost 14 points, 8 rebounds, 2 assists, 46 and 36%. Isa sa mga stretch forward at big man na available sa market.